Maraming lalaki ang inatake ang isang babae. Hindi nila alam na ang aso niya ay isang sinanay na asong pulis. At ang sumunod na mga pangyayari ay ikinagulat ng lahat. Si Elizabeth Martin, 73 taong gulang, ay namuhay ng tahimik sa kanyang simpleng tahanan na laging maayos at malinis. Mula sa pagsikat ng araw, sinusunod ni Elizabeth ang isang payapang routine na halos walang ingay. Inaalagaan niya ang mga halaman sa kanyang hardin, inaayos ang mga kasangkapan sa bahay, at matagal na tinitingnan ang mga naka-frame na litrato sa kanyang sala. Sa mga ito, isang litrato ng kanyang anak na si Marisa, kuha maraming taon na ang nakalilipas noong sila'y malapit pa sa isa't isa, ang may espesyal na kahulugan. Sa tuwing tinitingnan ito ni Elizabeth, malalim siyang humihinga, inaalala ang kanyang mga nabigong pagsubok na ayusin ang kanilang relasyon matapos ang kanyang diborsyo. Nakakalungkot, ngunit tila lahat ng kanyang pagsisikap ay walang nangyari. Ramdam ang kalungkutan ni Elizabeth hindi lamang sa loob ng kanyang tahanan kundi pati na rin sa maliliit na gawain na ginagawa niya araw-araw para mabawasan ang kawalan sa kanyang buhay. Ang pagniniting sa tabi ng bintana, pagmamasid sa kanyang mga kapitbahay mula sa malayo. Bagamat pinahahalagahan niya ang katahimikan ng kanyang komunidad sa kaibuturan ng kanyang puso, hinahangad niyang muling mapuno ang kanyang tahanan ng sigla at halakhakan. Isang hapon, habang nasa sentro ng lungsod upang mamalengke, nakuha ang pansin ni Elizabeth ng isang usapan na kanyang narinig. Malapit sa isang van na may logo ng unit ng asong pulis, may 2 pulis na nag-uusap. Ang sabi ng isa, hindi na kayang magpatuloy ng asong ito sa serbisyo. Nakakalungkot, pero masyado na siyang matanda para dito. Dahil sa pagkamausisa at sa kabila ng kanyang pagiging tahimik, lumapit si Elizabeth at nagtanong, "Pasensya na po, ano ang mangyayari sa aso?" Ang mas batang pulis na puno ng habag ang boses ay sumagot na ang aso, isang Doberman na nagngangalang Titan, ay matagal ng tapat na miyembro ng unit ngunit magre-retiro na dahil sa edad. Idinagdag niya na si Titan ay maaaring ampunin kung may handang magbigay sa kanya ng mapagmahal na tahanan. Sandaling napaisip si Elizabeth, nakaramdam ng di inaasahang koneksyon kay Titan. Naroon ang isa pang nilalang, itinuturing na masyadong matanda at hindi na pinapansin ng lipunan, ngunit may marami pa ring maibibigay. Sa biglang bugso ng damdamin, sinabi niya, aampunin ko siya, bagay na ikinagulat ng mga pulis. Ipinaliwanag ng mga pulis ang kinakailangang pag-aalaga sa aso tulad ni Titan at ang kanyang espesyal na pagsasanay. Sa kabila ng ilang alinlangan, pinili ni Elizabeth na iuwi si Titan ng araw ding iyon. Nang lumabas si Titan mula sa van, kapansin-pansin ang kanyang presensya. Isa siyang malakas, maskuladong aso na may makintab na itim na balahibo na may kayumangging marka sa kanyang mga paa at mukha. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng pinaghalong karunungan at disiplina kasama ang pagod ng isang veterano na alam na ang kanyang pinakamagagandang araw ay tapos na. Sa kanilang biyahe pa uwi, sinubukan ni Elizabeth na gawing mas magaan ang usapan. Sinabi niya, Titan, mukhang magkatuwang tayo ngayon. Nagsisimula tayo ng bagong yugto, hindi ba? Saglit siyang tiningnan ni Titan bago muling humiga sa likod ng upuan. Habang kinakabahan si Elizabeth sa pag-uwi ng isang napakalaking aso sa kanyang tahanan, naramdaman din niya ang isang kakaibang kapayapaan na parang may tama na sa kanyang buhay. Pagdating sa bahay, ipinakilala niya si Titan sa kanyang bagong kapaligiran. Maingat na inikot ni Titan ang lugar, halatang sinanay dahil tumutugon siya sa mga pangunahing utos at nananatiling kalmado. Sa kabila ng kanyang kalmadong ugali, medyo natatakot pa rin si Elizabeth sa laki ni Titan. Kinagabihan, habang pinagmamasdan ni Elizabeth si Titan na nagpapahinga sa isang sulok ng sala,
Pumasok sa kanyang isipan ang mga pagdududa. Napaisip siya kung kaya ba niyang tugunan ang mga pangangailangan ng isang aso tulad ni Titan at kung sapat ba ang kanyang kakayahan upang maalagaan ito ng maayos. Sa kabila ng mga alalahaning ito, may bahagyang pag-asa na sumibol sa kanyang puso. Marahil ang bagong kasama na ito ang makakapuno sa kanyang kalungkutan. Habang pinapanood si Titan na natutulog sa kanyang tahanan sa unang pagkakataon, pinag-isipan ni Elizabeth ang responsibilidad na kanyang tinanggap at tinanong ang sarili kung handa nga ba siya sa ganitong pagbabago. Kinaumagahan, isang bagong ritmo ang pumasok sa kanyang araw. Nagising siya ng maaga sa tunog ng mga yapak ni Titan sa sahig ng sala. Sa kanyang tindig na elegante at kilos na disiplinado, malinaw na si Titan ay hindi pangkaraniwang aso. Ngunit si Elizabeth na matagal nang nasanay sa tahimik na pamumuhay ay hindi sigurado kung paano makikipag-ugnayan sa kanya. Habang hawak ang isang tasa ng kape, pinanood niya si Titan na maingat na siniyasat ang bawat sulok ng kanyang tahanan. Sinuri nito ang mga antigong kasangkapan, ang mga kurtinang may burda, at labis na naakit sa pinto ng likod na patungo sa hardin. Sa isang mahinang tinig, bahagyang ngumiti si Elizabeth at bumulong, "Ito na rin ang tahanan mo ngayon." Nang marinig ang kanyang boses, lumapit si Titan sa kanya. Sa kabila ng kanyang matipuno at nakaka-intimidate na anyo, ang mga mata niya'y nagpapakita ng timpla ng lakas at kabaitan na nagbigay kay Elizabeth ng bagong kumpiyansa. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nag-adjust sina Elizabeth at Titan sa presensya ng isa't isa. Sanay na si Elizabeth sa kanyang tahimik at maayos na pamumuhay, kaya't nagulat siya sa mga maliliit na kilos ng pagmamahal ni Titan. Isang araw, habang nagbuburda siya sa kanyang paboritong upuan, lumapit si Titan na may bit-bit na tsinelas sa kanyang bibig. "Titan!" sigaw ni Elizabeth, pilit na nagpapakita ng seryosong tono, ngunit hindi maikakaila ang kanyang tawa. Mayroon ding mga hindi inaasahang sandali ng pagiging malapit nila. Noong unang gabi nilang magkasama, inihanda ni Elizabeth ang isang pansamantalang higaan para kay Titan sa sulok ng sala. Ngunit paulit-ulit siyang sinusundan nito patungo sa kwarto. Nang tangkaing umakyat ni Titan sa kanyang kama, marahan niya itong pinigilan at sinabing, "Hindi dito, Titan. Ito ang kama ko." Sandaling tinitigan siya ng Doberman bago naupo sa tabi ng kanyang kama, tila nauunawaan ang pangangailangan ni Elizabeth ng kasamang kasing lalim ng pangangailangan ni Titan. Habang lumalalim ang kanilang ugnayan, nagsimulang bumalik ang mga alaala mula sa nakaraan ni Elizabeth. Isang hapon, habang naglalakad sila sa hardin, huminto si Elizabeth sa tabi ng isang rosas na itinanim niya maraming taon na ang nakalilipas. Pinagmasdan niya ang mga bulaklak at bumalik ang kanyang isip sa mga panahon kung kailan si Marisa, ang kanyang anak, ay tumatakbo sa hardin habang tumatawa ng malakas. Naupo siya sa isang bangko, hinaplos ng marahan ang ulo ni Titan at sinabi, "Titan, naaalala mo ba kung gaano kamahal ni Marisa ang hardin na ito? Madalas niyang sabihin na ito ang ating munting paraiso," ani Elizabeth, na may halong lungkot ang tinig. "Ngunit nagbabago ang lahat. Madalas kong tanungin ang sarili ko kung kasalanan ko ba kung bakit nagkahiwalay-hiwalay ang lahat." Ang diborsyo ang isa sa pinakamasakit na yugto sa buhay ni Elizabeth. Pinilit niyang protektahan si Marisa mula sa emosyonal na bigat nito, ngunit ang naging lamat sa kanilang relasyon bilang mag-ina ay napakalalim. Si Marisa ay nagtanim ng galit kay Elizabeth, itinuturong dahilan ng hiwalayan, at ang mga sumunod na taon ng distansya ay malalim na sugat na iniwan sa kanilang dalawa. Sa piling ni Titan, natagpuan ni Elizabeth ang isang pakiramdam ng seguridad na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang Doberman ay hindi lamang kasama niya sa paglalakad sa paligid ng kanilang kapitbahayan, kundi palagi rin itong alerto.
Isang gabi, habang nagluluto si Elizabeth ng hapunan, tahimik na umungol si Titan, nakatingin ng kanyang mga mata sa bintana. Lumapit si Elizabeth upang tingnan, ngunit wala naman siyang napansin na kakaiba. Ayos lang, Titan, wala namang tao, bulong niya bagamat may bahagyang kaba sa kanyang tinig. Ang mga ganitong insidente ay naging mas madalas. Si Titan ay nagbabantay sa bahay na parang nasa aktibong serbisyo pa rin, sinisiyasat ang bawat pinto at bintana bago magpahinga. Hindi man lubos na nauunawaan ni Elizabeth kung bakit ganun ang kilos nito, natutunan niyang magtiwala sa kanyang pakiramdam. Isang maaraw na umaga, naisipan ni Elizabeth na dalhin si Titan sa sentral na parke, isang lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan. Ang parke ay puno ng sigla, mga batang naglalaro at tumatawa, mga jogger na dumaraan, at mga matatandang mag-asawa na nag-uusap sa mga bangko. Kasama ni Elizabeth, naglalakad si Titan ng maayos at may autoridad, dahilan upang mapansin sila ng maraming tao. Tahimik at payapa ang paligid, hanggang sa biglang huminto si Titan ng paulit-ulit, nakatingin sa isang kumpol ng mga palumpong sa gilid ng daanan. Tumayo siya ng matikas, ang kanyang mga taingay nakataas at naging sobrang alerto. "Anong problema, Titan?" tanong ni Elizabeth habang pinipilit itong pakalmahin at hinila ang tali. Tahimik na tumahol si Titan, matigas ang tingin sa mga palumpong. Bagamat kinakabahan, hindi nakita ni Elizabeth ang anumang kakaiba, ngunit nahirapang ipagpatuloy ang kanilang lakad dahil nanatiling nakapako si Titan sa lugar na iyon. Biglang may anino na dumaan sa mga palumpong. Sandali lang, ngunit sapat para mapansin ni Elizabeth bago ito naglaho. Dahil sa kaba at pagkausisa, nagpasya siyang paikliin ang kanilang pagbisita at bumalik na sa bahay, hindi alam na simula pa lamang ito ng mas malaking pagsubok. Pag-uwi nila, napansin ni Elizabeth na lumala ang kakaibang kilos ni Titan. Mas masigasig itong nagbabantay sa hardin, hindi nawawala ang kanyang konsentrasyon. Nag-iba ang atmosfera sa bahay. Ang patuloy na pagka-alerto ni Titan ay tila nagpapahiwatig ng mga panganib na hindi matukoy ni Elizabeth. Tahimik nitong nililibot ang bahay sa araw, madalas humihinto sa mga bintana upang tumingin palabas. Sa gabi, paminsan-minsan niyang naririnig ang mahina nitong ungol na pumupunit sa katahimikan. Sa una, inakala ni Elizabeth na nag-a-adjust lang si Titan sa bagong kapaligiran, ngunit habang tumatagal, nadarama niya ang lumalaking kaba. "Ano ang nakikita mo, Titan?" tanong niya isang gabi habang nakatayo si Titan sa tabi ng pinto sa likod, nakatitig sa madilim na hardin. Dahan-dahan lamang nitong iginalaw ang mga tainga na tila naghihintay sa pinakamaliit na tunog upang patunayan ang hinala nito. Sa huli, isinara ni Elizabeth ang kurtina at nagpasyang matulog na. Bagamat nahirapan si Elizabeth na makatulog sa isang lumang bahay sa gilid ng lungsod, dalawang lalaki ang abala sa paggawa ng kanilang plano. Si Charles Rivers, isang veteranong magnanakaw, ay sumilip sa sirang bintana habang kausap ang kanyang kasamahan na si Jacob Taylor. "Sakto ang bahay," sabi ni Charles habang ipinapakita ang litrato ng bahay ni Elizabeth na kinunan niya sa parke. Ilang araw na niyang sinusubaybayan si Elizabeth, inoobserbahan ng tahimik at pare-parehong gawain nito araw-araw. "Sigurado ka ba? Mukhang malaki ang asong yon," sabat ni Jacob, may halong pag-aalinlangan ng boses. "Matanda na siya. Hindi siya magiging problema," sagot ni Charles na may ngiti habang sinusuri ang kanyang gamit. Simple lang ang kanilang plano. Pumasok sa likuran sa gabi, kunin ang makukuha at mawala bago pa man may makapansin. Para sa kanila, si Elizabeth ay isang mahina at matandang babae na malabong lumaban. Sa kabilang panig ng bayan, si Elizabeth naman ay nakikipaglaban sa pakiramdam ng pag-iisa. Nang hapong iyon, nakaupo siya sa paborito niyang upuan,
may hawak na tasa ng tsaa at nagdesisyong subukang makipag-ugnayan muli sa kanyang anak na si Marisa. Maingat niyang inidyal ang numero, bumibilis ang tibok ng kanyang puso sa bawat tunog ng telepono. Tumunog ang telepono at narinig ni Elizabeth ang boses ni Marisa. "Hi, narating mo si Marisa, mangyaring mag-iwan ng mensahe pagkatapos ng tono." Bumuntong hininga si Elizabeth at ibinaba ang telepono. Inisip niya kung sadyang iniiwasan siya ni Marisa o masyado lamang itong abala sa sariling buhay, ngunit bawat hindi sinasagot na tawag ay nagpalala sa kanyang nararamdamang pagkahiwalay. Si Titan, nakahiga sa kanyang paanan, ay tinaas ang ulo nang marinig ang kanyang buntong hininga. "Alam mo, Titan," mahina niyang sabi, "minsan naiisip kong sumuko na lang, baka hindi niya ako kailanman mapatawad." Nararamdaman ang lungkot ng amo, lumapit si Titan at ipinatong ang ulo nito sa kanyang kandungan. Hinaplos ni Elizabeth ang kanyang mga tenga ng marahan, nakahanap ng aliw sa tapat na kasamahan ng aso. Sa madilim na ilaw ng abandonadong bahay, sina Charles at Jacob ay nagtatapos ng kanilang plano. "Gagalaw tayo bukas ng gabi. Siguraduhing maayos ang lahat," utos ni Charles habang sinusuri ang isang flashlight at maliit na sako para sa mga nakaw. Tumango si Jacob, halatang hindi mapakali. May pangamba siya tungkol sa aso, ngunit pinili niyang manahimik. May kung anong kakaiba tungkol sa asong iyon sa isip niya. Nang gabing iyon, si Titan ay naging hindi mapakali. Habang abala si Elizabeth sa kusina, nanatili siya malapit sa pintuan sa likod, paminsan-minsang umuungol, hindi pinapansin ang tawag ni Elizabeth na bumalik sa kanyang karaniwang pwesto. "Titan, halika dito. Ayos lang, wala namang tao doon," pilit na sabi ni Elizabeth. Bakas din ang kaba sa kanyang boses. Sa huli, nagpasya siyang silipin ang hardin gamit ang flashlight. Wala siyang nakita, ngunit tiniyak niyang nakasara at nakalock ang lahat ng pinto at bintana bago natulog. Gayunpaman, ang walang tigil na pag-ungol ni Titan ay nanatili. Ginagambala ang kanyang tulog. Kinumpirma ni na Charles at Jacob ang kanilang plano. Susugod sila kinabukasan. Tiwala si Charles na magiging matagumpay sila. Ngunit si Jacob, kahit mukhang kalmado, ay binabagabag ng iniisip tungkol kay Titan. "Matandang aso lang iyon. Huwag mong alalahanin," sabi ni Charles. Tila mas pinapalakas ang loob niya kaysa kay Jacob. Tahimik ang paligid ng gabi iyon. Matapos ang nakakapagod na araw, maagang natulog si Elizabeth. Si Titan, laging alerto, ay nagpatrolya sa bahay nang may kakaibang pagbabantay. Ang kanyang katawan ay handa tainga nakataas at gumagalaw siya ng dahan-dahan, maingat, tila alam ang kakaibang nangyayari. Sa labas, itinuro ni Charles ang pintuan sa likod na may kumpiyansang ngiti. "Madali lang ito. Walang makakarinig sa atin, at kung lumabas man ang asong iyon, hindi tayo mapipigilan," pagyayabang niya. Si Jacob, halatang kinakabahan, ay inayos ang kanyang guwantes at tumango na lang ng walang imik. Sinimulan nilang buksan ang lock. Sa loob, si Titan na nasa malapit sa kusina ay biglang tumingin patungo sa pintuan sa likod. Isang malalim at babalang ungol ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Nagpapahiwatig ng presensya ng mga dayuhan. Kasabay ng tunog ng pag-click ng lock, pumasok ang mga intruder balot ng dilim. Binuksan ni Jacob ang flashlight, sinisiyasat ang sala, habang si Charles naman ay naghanap sa mga kasangkapan para sa anumang mahalaga. "Kita mo, sabi ko sa iyo, madali lang ito," bulong ni Charles habang binubuksan ng isang drawer na puno ng lumang mga litrato at dokumento. Bigla, isang mahinang ingay, ang tunog ng mabibigat at sinadyang mga hakbang mula sa pasilyo, ang nakakuha ng kanilang pansin. Itinuro ni Jacob ang flashlight sa direksyon ng ingay at sa liwanag, lumitaw ang dalawang kumikislap na mata, kasunod ang isang malaking kahangahangang anyo.
Lumabas si Titan mula sa dilim. Ang kanyang presensya ay pumuno sa silid. Isang malalim at nagbababalang ungol ang bumasag sa katahimikan. Ang aso, bulong ni Jacob, umatras. Si Charles, pilit na pinapanatiling kalmado, ay nagsalita ng may yabang. Matandang aso lang iyan. Halika na, wala naman iyang magagawa. Hindi nagdalawang isip si Titan. Sa kabila ng kanyang laki at edad, mabilis siyang sumugod kay Charles na nagulat at natumba sa sahig. Bumagsak ang mga hawak ni Charles habang pilit siyang nagtatanggol. Ngunit si Titan, sanay sa ganitong sitwasyon, ay kumagat sa braso ni Charles at hindi siya makagalaw. Si Jacob, natigilan sa takot, kumuha ng lampara at inihagis ito sa aso. Saglit na binitiwan ni Titan si Charles upang harapin si Jacob na mabilis tumakbo papunta sa pintuan sa likod. Ngunit mas mabilis si Titan at agad din siyang pinabagsak. Ang malalakas na tahol ni Titan ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ginising si Elizabeth mula sa kanyang pagtulog. Nabigla sa ingay, mabilis siyang tumayo, nanginginig ang dibdib sa kaba. Bit-bit ang telepono, dahan-dahan niyang nilapitan ng pasilyo at napatigil nang makita ang eksena. Si Titan ay nakadagan kay Jacob, habang si Charles naman ay hawak ang nasugatang braso, pilit na bumabangon. "Titan, dahan-dahan!" sigaw ni Elizabeth, halatang balisa ngunit nag-aalala rin para sa kanyang aso. Sa kabila ng takot, natawagan niya ang pulis. Nanginginig ang boses habang inilalarawan ang sitwasyon. Nanatili si Titan sa kanyang pwesto, pinipigilan ng mga intruder na makagalaw. "Ayos lang, Titan, paparating na ang pulis," sabi ni Elizabeth. Sinusubukang pakalmahin siya habang nananatiling ligtas na distansya. Sa desperasyon, kinuha ni Charles ang anumang nasa malapit at inihampas ito kay Titan. Ngunit magaling na umiwas si Titan at itinulak si Charles pabalik sa dingding. Si Jacob naman ay hindi makagalaw dahil sa mahigpit na pagkakadagan ni Titan. Ang buong kwarto ay puno ng sigawan ng mga magnanakaw, walang tigil na tahol ni Titan at nanginginig na mga utos ni Elizabeth habang pilit niyang pinanatili ang kontrol habang hinihintay ang pagdating ng pulis. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay pumunit sa tensyonadong hangin. Bagaman halatang pagod na si Titan, nanatili siyang alerto at nagbabantay kay Elizabeth hanggang dumating ang tulong. Nang pumasok ang mga pulis sa bahay, bumungad sa kanila ang kahanga-hangang tanawin. Ang aso, isang retirado mula sa K9 unit, ay mag-isang napigilan ang dalawang magnanakaw. Agad na dinakip sina Charles at Jacob at pinuri ng mga pulis si Elizabeth dahil sa kabayanihan ni Titan. "Hindi ko akalain na kaya pa rin niyang magpakita ng ganitong klase ng enerhiya," sabi ng isang pulis habang maingat na hinaplos ang ulo ni Titan. Si Elizabeth, nanginginig pa rin ang mga kamay, ay lumuhod sa harap ni Titan at tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. "Salamat, Titan! Ikaw ang aking bayani," mahina niyang bulong habang pumapatak ang kanyang mga luha at hinaplos ang makintab na balahibo nito. Hindi nagtagal, napansin ni Elizabeth ang maliit ngunit dumudugong sugat sa tagiliran ni Titan at ang hirap nito sa paghinga. Nabahala, nakiusap siya sa mga pulis na tumawag ng veterinaryo. "Iniligtas ng asong ito ang buhay ko, hindi ko siya pwedeng pabayaan," mariing sabi niya. Sa kabila ng kanyang pagod, bahagyang kumawag ang buntot ni Titan nang marinig ang boses ni Elizabeth. Nagpapakita ng kanyang natitirang lakas. Habang sinusuri ng mga pulis ang lugar at sinigurong ligtas na ito, na natiling mabigat ang atmosfera. Sina Charles at Jacob, nakaposas na, ay inilabas ng bahay. Habang nagaganap ang lahat, nanatili ang buong atensyon ni Elizabeth kay Titan, na kahit sugatan ay matatag na nasa kanyang tabi. "Hindi ka panipaniwala," sabi ng isa sa mga pulis habang lumuhod upang haplusin ang Doberman. "Bayani ang asong ito.
Isa pang pulis ang agad na nakilala si Titan at sinabing, si Titan ito. Dati siyang nasa K9 unit. Kamangha-mangha na ganito pa rin siya kalakas. Narinig ito ni Elizabeth at pinaghalo ng pagmamalaki at pag-aalala ang kanyang nararamdaman. Napansin niyang hinihingal si Titan at patuloy na dumudugo ang kanyang tagiliran. Isang bugso ng pagkabahala ang dumating sa kanya. Pakiusap, kailangan natin ng veterinaryo ngayon na. Iniligtas ng asong ito ang buhay ko. Hindi ko... Saglit siyang natigilan. Pinipigil ang luha. Hahayaan na may masamang mangyari sa kanya, maring sabi niya habang tumutulo ang kanyang mga luha. Abala ang mga pulis sa pagkuha ng ebidensya, pagkuha ng litrato ng pinangyarihan, at pagtipon ng mga iniwang gamit ng mga magnanakaw. Ngunit ang kahangahangang gawa ni Titan ang nakakuha ng atensyon ng media. Isang pulis kinukunan ng video ang eksena ang nagsabi, kailangang malaman ng lahat ang kwentong ito, ang ganitong klasing aso ay nararapat purihin. Di nagtagal, kumalat sa social media ang balita tungkol sa kabayanihan ni Titan. Si Titan, ang asong bayani, iniligtas ang kanyang amo at nahuli ang dalawang mapanganib na kriminal. Ang mga larawan ng matapang na Doberman nakatayo ng buong yabang sa kabila ng kanyang sugat ay naging viral, simbolo ng kanyang walang takot na espiritu. Habang hinihintay ang pagdating ng veterinaryo, nanatili si Elizabeth sa tabi ni Titan, maingat siyang hinahaplos. Hindi ka lang basta aso, Titan. Isa kang kasama, tagapagprotekta. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka, mahinang sabi niya. Sa kabila ng kanyang pagod, tumingala si Titan kay Elizabeth. Bahagyang kumawag ang buntot na parang nauunawaan ang bawat salitang kanyang sinabi. Pagdating ng veterinaryo, agad nilang sinuri si Titan at pinuri ang kanyang katatagan. Mababaw lang ang sugat pero kakailanganin niya ng tahi at pahinga. Napakabagsik niya para sa kanyang edad, paliwanag ng veterinaryo. Napabuntong hininga si Elizabeth ng malalim, lubos na nagpapasalamat na magiging maayos si Titan. Habang maingat na isinasakay si Titan sa ambulansya ng veterinaryo, nagpasalamat si Elizabeth sa veterinaryo at muling hinaplos si Titan. Sa huling sandali bago sila umalis, bumulong siya, "Pangako, gagawin ko ang lahat para maalagaan ka tulad ng pag-aalaga mo sa akin." Samantala, sa ilang milya ang layo, nanonood si Marisa, ang anak ni Elizabeth, ng balita habang kumakain ng hapunan. Napako ang kanyang atensyon nang marinig niya ang pangalan ng kanyang ina. Ikinuwento ng reporter ang insidente sa bahay ni Elizabeth at ipinakita ang footage ni Titan habang ginagamot. Isang 73 taong gulang na babae ang iniligtas ng kanyang aso, isang dating miyembro ng K9 unit. Sa isang tangkang pagnanakaw, sabi ng anchor, kumalabog ang tinidor ni Marisa sa plato at ang mga salita ay nagbalik ng maraming alaala mula sa kanyang kabataan, kung paano siya laging pinoprotektahan ng kanyang ina at sinisikap ang kanyang kabutihan. Isang matinding alon ng pagsisisi ang bumalot sa kanya. Ilang taon niyang inilayo ang sarili mula kay Elizabeth dahil sa galit na iningatan niya. Ngunit ang makita ang kanyang ina sa ganitong liwanag ay nagtulak sa kanya na muling kumonekta. Bigla niyang kinuha ang telepono at dinyal ang numero ni Elizabeth. Nang sagutin ng kanyang ina ang tawag, hindi makapagsalita si Marisa na tangay ng emosyon at ang biglaang hangaring punan ang distansya na nabuo sa pagitan nila. Marisa? Nagpakita ng gulat ang boses ni Elizabeth nang makita ang pangalan ng anak sa caller ID. Mom, napanood ko ang balita. Ayos ka lang ba? Nanginginig ang boses ni Marisa, ipinapakita ang bigat ng emosyon at parehong naramdaman nila ang unti-unting pagkalusaw ng mga pader sa pagitan nila. Ayos lang ako, mahal, kahanga-hanga si Titan, sagot ni Elizabeth,
pilit na pinanatiling matatag ang boses kahit halata ang damdamin. Punong-puno ng luha, sinabi ni Marisa, "Ma'am, kailangan kitang makita, kailangan nating mag-usap." Pagkalipas ng ilang oras, dumating si Marisa sa bahay ni Elizabeth. Ang makita ang kanyang ina na maingat na inaalagaan si Titan na nakahiga ng komportable sa kanyang pansamantalang higaan sa sala, ay nagdala ng luha sa kanyang mga mata. Lumapit si Marisa at tahimik na niyakap ang kanyang ina. "Pasensya na, ma'am. Patawad sa matagal kong pagkawala. Akala ko noon tama ang mga dahilan ko, pero nagkamali ako." Pag-amin ni Marisa, lubos na naantig, tumugon si Elizabeth, "May mga pagkakamali rin akong nagawa, anak, pero masaya ako na nandito ka ngayon." Tahimik na pinanood ni Titan ang makabagbag damdaming muling pagkikita. Kumakawag ang kanyang buntot ng marahan. Tila alam niyang naging bahagi siya ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pagbabantay lamang ng bahay, na tulungan niyang buuin muli ang isang pamilyang nasira. Habang nag-uusap ang mag-ina, nagbigay si Marisa ng hindi inaasahang suhestyon. "Ma'am, kamangha-mangha si Titan pero hindi siya dapat nag-iisa. Paano kaya kung kumuha tayo ng isa pang aso para may kasama siya?" Lalong lumiwanag ang ngiti ni Elizabeth. Iniisip kung paano nabago ni Titan ang kanyang buhay. "Napakagandang ideya niyan," sagot niya. Magkasama nilang pinlano ang pagbisita sa isang lokal na shelter, simula ng isang bagong yugto sa kanilang muling nabuo na relasyon. Hinaplos ni Elizabeth ang ulo ni Titan at nagsalita ng may taus-pusong pasasalamat. "Salamat, kaibigan. Ipinakita mo sa akin na laging may pangalawang pagkakataon kahit para sa akin." Ang mainit na sikat ng araw ay bumalot sa parke, nagbibigay ng banayad na liwanag habang naglalakad si Elizabeth sa tabi ni Titan, na tila may bagong sigla matapos ang kanyang paggaling. Kasama nila si Marisa, na ang ngiti ay may halong kaba at pag-asa habang sinisikap niyang tuklasin ang mga aspeto ng kanilang muling pagkakaayos. Para kay Elizabeth, ang lakad na ito ay sumisimbolo ng bagong simula. Isang pangalawang pagkakataon kasama ang kanyang anak at isang mas matibay na ugnayan kay Titan. Matapos ang insidente, nagkaroon ng bagong kulay ang mundo ni Elizabeth. Si Marisa, dala ng pagsisisi sa mga taon ng paglayo, ay nagsimulang bumisita ng mas madalas. Ang mga maikli at alanganing pagbisita ay naging mahahabang hapon na puno ng tawanan, pagbabalik tanaw sa mga alaala, at malalim na pag-uusap. Si Titan, laging mapagbantay, ay tila nag-i-enjoy sa kanilang presensya kasing dami ng ina niya. Magkasama, binigyan nina Elizabeth at Marisa ng bagong buhay ang bahay, nag-ayos ng dekorasyon, itinapon ng luma at nagdagdag ng mga piraso na sumasalamin sa kanilang pinagsamang panlasa. Sa isa sa mga ganitong pagkakataon, nagmungkahi si Marisa ng ideya na higit pang magpapayaman sa kanilang buhay. "Ma'am, naisip ko, hindi dapat mag-isa si Titan. Ano sa tingin mo kung kumuha tayo ng isa pang aso?" Sa simula, nagulat si Elizabeth, ngunit ang kanyang ekspresyon ay unti-unting lumambot sa isang mainit na ngiti habang iniisip si Titan kasama ang isang kasama. "Napakagandang ideya niyan, anak. Kung may itinuro sa atin si Titan, iyon ay na ang bawat isa ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon." Maingat na pinagplanuhan nina Elizabeth at Marisa ang kanilang pagbisita sa animal shelter, at ginawa nila ito makalipas ang ilang araw. Pagpasok nila sa shelter, nakaramdam si Elizabeth ng kakaibang halo ng pananabik at kaba, habang ang ingay ng mga tahol ng aso ay pumuno sa paligid. Kasama nila si Titan na tila alam na may makikilala siyang bagong kaibigan. Inihatid sila ng tagapamahala ng shelter sa hanay ng mga kulungan, ipinakikilala ang iba't ibang aso na naghahangad ng bagong pamilya.
Agad na nakuha ng isang German Shepherd na nagngangalang Max ang atensyon ni Titan. Iniligtas si Max mula sa lansangan at bagamat mas bata kay Titan, taglay niya ang kalmadong ugali na kaiba sa kanyang matatag na pangangatawan. Sa tingin ko, nahanap na natin siya, napansin ni Elizabeth habang pinagmamasdan sina Titan at Max na nagpalitan ng malalalim na tingin bago nagsimulang maglaro ng masaya. Sa pagdating ni Max, nagbago ang dinamika sa kanilang tahanan. Naging isang mentor si Titan kay Max. Itinuturo ang mga alituntunin ng bahay sa pamamagitan ng kanyang maayos na pag-uugali. Labis ang tuwa ni na Elizabeth at Marisa sa pagmamasid kung paano nakikipag-ugnayan ang dalawang aso, nagdadala ng sigla at saya sa kanilang buhay. Isang maaraw na hapon, habang dinidiligan ni Elizabeth ang kanyang mga halaman, lumapit si Marisa na may dalang tasa ng tsaa at nagsimula silang mag-usap. "Ma'am, naisip mo ba na darating tayo sa ganitong sandali?" Tanong ni Marisa, tinuturo sina Titan at Max na naglalaro sa bakuran. "Sa totoo lang hindi," sagot ni Elizabeth. Ang ngiti niya ay sumasalamin ng malalim na kapayapaan at pasasalamat. "Pero ngayong narito na tayo, hindi ko ito ipagpapalit kahit sa ano." Ang impluensya ni Titan ay hindi lamang tumigil kina Elizabeth at Marisa, kundi umabot din sa buong komunidad. Nagsimulang dumalaw ang mga lokal kay Elizabeth upang makilala ang tanyag na aso at ipahayag ang kanilang pasasalamat para sa kanyang kabayanihan. Nagsagawa pa ang bayan ng espesyal na parangal sa gitnang parke kung saan inimbitahan si Elizabeth upang magsalita. "Hindi lang si Titan bayani para sa akin," sabi ni Elizabeth sa pagtitipon. "Ipinakita niya sa akin na hindi kailanman huli ang lahat para magsimula muli, magmahal at muling kumonekta sa mga mahalaga sa buhay." Pumalakpak ng masigla ang mga tao at si Titan na nakaupo sa tabi ni Elizabeth ay tila nag-e-enjoy sa papuri. Ngayon, regular na naglalakad sina Elizabeth, Marisa, Titan at Max sa parke, tinatamasa ang kanilang mga sandaling magkakasama. Tumakbo-takbo ang mga aso, ang kanilang kasiglahan ay nagdudulot ng ngiti sa sinumang kanilang nadadaanan. Habang pinapanood ang kanyang anak na naglalaro kasama ang mga aso, tahimik na nagmuni-muni si Elizabeth. Minsan, ang mga pangalawang pagkakataon ay dumarating hindi sa pamamagitan ng mga tao, kundi sa mga aral na nagtuturo sa atin kung paano muling mabuhay. Napansin ni Marisa ang malalim na pag-iisip ng kanyang ina at nagtanong, "Ano ang iniisip mo, Ma'am?" "Iniisip ko kung gaano ako kaswerte na nandito ka," sagot ni Elizabeth, "at kung paano binago ni Titan ang ating buhay." Sa mga salitang iyon, ipinagpatuloy nila ang kanilang lakad patungo sa abot tanaw, nag-iiwan ng mensaheng nakakapagbigay inspirasyon sa mambabasa. Anuman ang edad o mga hirap sa nakaraan, laging may lugar para sa pagkakasundo, pagmamahal at pag-asa.